Pero ito ang kwento sa akin. Even si Lisa at si Tamba may kiskisan. Nakikinabang lang sila sa isa't isa. At meron silang common enemy, ang Duterte. Why? Because they have their own ambition. Pero deep inside, alam daw sa loob may kiskisan na itong dalawa. Nakukuha nyo? Ang tanong na lang dito, kailan ito puputok? But for sure, ito'y puputok dahil hindi naman pwedeng dalawa silang uupo naas ulo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga banateros, banateras worldwide. Shout out po sa inyong lahat. Muli po, nagbabalik Coach Oli. Ito po ang ating magiging topic for today. Tamba, tatakbong presidente sa 2028. Awayang Marcos at Tamba. Pilit tinatago pero hindi na maitago. I-discuss po natin yan. Meron po akong nabalitaan galing mismo sa loob. Kayo po ang manghusga kung ito po ay may katotohanan. Pero ito ay matindi. Itong awayang Marcos at Tamba. Mamaya po pag-usapan natin. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. May magawa sa kanilang mga distrito, so parang naho-hostage at talaga namang nangyayari yun. Ako naniniwala ako doon. Pero meron daw awayan. Ang Marcos at Tambaluslos may hindi raw yung pagkakasunduan. Sinabi rin, I don't know if you will believe my source, no? Ako rin minsan kini-question ko pa rin, pero ito ang kwento sa akin. Even si Lisa at si Tamba may kiskisan. Tatandaan po natin sa lahi ng mga ng may mga pangarap sa politika, ganyan po talaga ang kalakaran. Ambisyon po, kunwari sa harap, mabuti sa'yo. Basta may pakinabang ka, mabuti yan sa'yo. Tingnan nyo ginawa nila kay Sara. Tingnan nyo ginawa ni BBM kay Sara. Di ba trinaydor ni BBM si Sara? Pero nagpakita ng maganda yan, harap-harapan. Yung pala, di umano, etong si Lisa, ayaw naman talaga si Duterte, dati pang binabanatan ng patalikod. Ang bumabanat kay Duterte ng patalikod si Lisa, si Duterte hindi niya babanatang nakatalikod to si nakakadiri. Hindi niya mababanatan to kasi hindi traidor to si Tatay Digong. No, 'yun ang sabi, di umano. Kaya nakikinabang lang sila sa isa't isa. At meron silang common enemy, ang Duterte. Why? Because they have their own ambition. Pero deep inside, alam daw sa loob may kiskisan na itong dalawa. Nakukuha nyo? Ang tanong na lang dito, kailan ito puputok? But for sure, ito'y puputok dahil hindi naman pwedeng dalawa silang uupo naas ulo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, even after the election, sinabi ko na ito agad-agad sa SMNI, sa programa namin sa SMNI, sinabi ko agad dito sa vlog ko, na ang maglalaban sa 2028 ay hindi Marcos. Hindi Duterte Marcos. It's going to be Duterte and the Pinks. Yan na po talaga yan. Kaya nga tingnan nyo, uulitin ko doon sa mga hindi nakarinig nito. Pili tinutulak ng Pink. Sino ba ang talagang gigil na gigil? Bukod sa mga NPA, bukod sa mga grupong komunista na grupo na talagang gigil na gigil sa impeachment. Ang mga Pinklawan. Kasi may panalo ang Pinklawan dyan eh. Pag natuloy ang impeachment, magigirian ng dalawa. Marcos Duterte. That's for sure. Pag naipit ang Duterte, naipit si BP Sara, ilalabas niya ang baho ni Marcos. And I'm sure maraming hawak si BP Sara na baho itong si Marcos. So, lulubog si Marcos. Kaya gusto ng Pink yan.
So instead na Marcos at Duterte maglalaban sa 2028, ang maglalaban Duterte, Pink. Possibly Duterte, Tamba, and Bam tandem. Posible yan. Coach, napaka-imposible naman yan. Wala namang may gusto kay Tamba. Tatandaan po natin. Ayaw nga ito si Tamba pero nakakuha ng pirma. Malakas po sumigaw ang pera. Malakas po sumigaw ang kapangyarihan. Malakas sumigaw ang ano. Tingnan nyo, bagsak na nga si Tamba at si Marcos at trust rating. Pero sinong nakakulong? Si Tatay Digong. So hindi po posible yan. Kung hindi man tumakbo yan si Tamba, may patatakbuhin yan na kaya niyang hawakan sa liig. But the player would be the Dilaw. Makakapasok. Di ba nabura na sa balat ng lupa yung mga Dilaw? Na inudoro na nga yan eh. Di ba? Ito ang pagkakataon nilang mabalik. Pag natuloy ito ng impeachment, it's either sugat-sugat ang Marcos sa impeachment or si BP Sara ang sugat-sugat. In any case, ang makalaban ng Pink ay ang Marcos or ang Duterte, panalo sila. At least. Bakit? Kasama sila sa finals. Matalo man sila sa finals, kasama sila sa finals. Hindi katulad ngayon, irrelevant ang Pink. Kaya nga ang Marcos nakikipagkuntsaba, kaya nga nakikuntsaba sa pula yan eh. Kaya nga nakapasok si Bam. At saka si Kiko. Bakit? Yung makinarya ng Marcos. Because this is a midterm election. Pero it shows na itong Marcos hindi kaya magpanalo. Hindi, mahina na talaga. Politically, mahina na. Lalong-lalo pagdating ng 2028. Pansinin nyo, at alam ko na o-observe nyo na ito, isa-isa na pong naglalayuan. Ang mga politiko, dumidistansya na po kay Marcos. Napansin nyo, yung 18-5 na votes, diyan sa Kamara, yan po'y malakas na sigaw for BP Sara. Even si Lito Lapid, nakakampi ni Marcos, nagboto kay BP Sara. Ganyan po, nagkaroon ng pakinabang si Lito Lapid. Unti-unti na pong didistansya yan kay Marcos because midterm election and presidential election are two different election. Ang midterm, nasa makinarya ng presidente. Pagdating sa presidential election, wala na po yan. Distansya na po yan. Lalong-lalo si Marcos, alam nilang mabaho sa ano. Mabaho na sa labas. No? Kaya nga naman may gitgitan doon. Kasi itong ako hindi ako totally naniniwala dito sa ano. But ito kwento from the inside. Hindi daw gusto itong kay yung klase ng pagdiin kay BP Sara dito sa impeachment. Kasi naman nadidiin din ng Marcos, no? Sabi, totoo ba yan eh? Magkakuntsaba, hindi. Talagang si Tamba raw ang gumagalaw dito. Ngayon, nasa sa inyo na. Okay? Kinikwento ko lang, ikwento ko sa akin. Pero kung titignan nyo, kung titignan nyo mabuti, may katotohanan po. Nagtatagpi-tagpi po. Maybe not 100% accurate, pero nakikita nyo yung galaw. Si Tamba ayaw tumigil. Talagang patatalsikin si Sara. Hindi sila nakukontento sa impeachment. Hindi talaga pauulanan, kumbagat sa baril, kumbagat sa bala, pauulanan talaga ng bala si BP Sara. One fire is not enough. One shot is not enough for them. Talagang dadamihan nila. Kaya nga nung wala sa impeachment, sa tingin nila hindi sila ron. Hindi sila mananalo doon. Nag-hire hinar niya si Abante, hinar niya ito si Attorney Bucoy, dahil gusto nilang dalhin sa trial by publicity. Tapos reklamo naman sa ombudsman, baka doon nila makuha. Baka ang gapangin nila yung ombudsman. Posibleng ganun. Hindi ko sinasabing papayag ang ombudsman, pero posibleng mangyari ngayon. And that is very, very possible if you connect the dots. Dahil sinabi ni PRRD na ganyan po si Tamba, hanggang ngayon may naglalabasang baho ni Tamba, ganyan. Tingnan nyo na lang yung sinabi ni Chanco. Diba? So talagang hanggang sa dulo, hindi nila pauupuin ito si BP Sara. At pag tiningnan nyo, that is very possible. Bukod sa lahat ng yan, remember this, si Garcia ang nakaupo. Anong sabi ni BP Sara? Panalo ang Duterte.
And look what happened. Lahat ng nasa posisyon, nasa bulsa nila. Isang ganun lang nila sunod. May katotohanan ba? O opinion mo lang, Coach Oli? You connect the dots. Tingin nyo, nangyayari ba ngayon? So, if you have Garcia, hawak mo ang pondo ng House. Gaya ng sabi ni Chanko. Nabili nga yung pirma. Plus yung trial by publicity. Posible yan. Posibleng Tamba at Bam Aquino. Collaboration sa Pink. Tandaan natin. Hindi po natin pwedeng biruin ang Pink dahil ang Pink nabura. Galit na galit yan sa Duterte. They are all out. Tingnan nyo ngayon ang galawan ng Pink. Tingnan nyo ang galawan ng komunista. They are all out para idiin ang Duterte. They will not allow another Duterte na makaupo dahil tatamaan sila. Unang tatamaan dyan mga komunista. May mga pondo yan. Tandaan nyo, ang drug lords galit sa Duterte. At ang daming pera niyan. Ang daming pera ng droga sa Pilipinas. So, hindi ko sinasabing mga drug lords tong sila Tamba. Hindi po. Ang ibig ko lang sabihin, maraming ayaw makaupo kay Duterte dahil si Duterte nanindigan. And they saw it sa anak. Galit sa droga, galit sa komunista, galit sa NPA. And who's the man to beat? For this 2028, the woman to beat is BP Sara. So, magkuntsabahan man silang lahat, including yung mga illegal lords dyan, or hindi, pag pinagsama-sama mo yung efforts na yan, delikado pa rin. Okay? So, huwag tayong magpapahinga dapat dito. Kailangan nakabantay talaga tayo dito. That is very important. Hindi po ito, ako, okay? I still believe BP Sara will win 2028. Ang mandato nasa kanya. Okay? Gusto siya ng tao. But one lesson, look at Duterte party list, Duterte Youth Party List. May botong 2.3, 3 upuan, hindi pinaupo. Look at Congressman Uy. Dineclare, na-proclaim, panalo, biglang nasilipan. Paano kung biglang silipan ng Comelec? Paano kung biglang silipan ni Garcia si BP Sara? We cannot proclaim you kasi may kaso ka rito, may kaso ka rito, may kaso ka rito, may kaso ka rito. Di ba ganyan ang ginawa sa Duterte Youth Party List? Baka sabihin nyo, hindi, magwawala ang tao. Yes, I know, magwawala ang taong bayan. Ang sinasabi ko sa inyo, yung possibility. Yung mga small pieces are already in the position. Torre, Garcia, Rimulya. Lahat po yan. Di ba? Lumabas naman eh. Hindi po ako nagsabi niyan. Lumabas sa hearing yan. That they are all out against Duterte. So, mahirap pong kalabanin yan. No? Kaya nga, ang lesson dito, tayo patuloy sumigaw sa social media. Ako, sa tingin ko, dapat talagang mag-resign na si Garcia. Malaking bagay yun. Sinabi ng taong bayan, panalo, gusto namin ang Duterte Youth Party List. Sinabi ng taong bayan, gusto namin si Uy. Pero iba ang gusto nilang paupuin at yun ang mauupo. Wala pang kopya ng direktiba ng Ombudsman ang spokesperson ng House of Representatives. Pero ang paniniwala nito, well, the Ombudsman should perform its duty. So,
we will see what will happen kung sa ginagawa nilang investigation. Sa tanong naman kung hindi ba ito maikokonsiderang forum shopping o paghahain ng higit isang reklamo upang mapataas ang tsansa na maipanalo ang kaso, ang tugon nito. Una-una, hindi ang House ang nag-file ng complaint. So, ang in-initiate lang ng House ay yung impeachment trial through the transmission of the articles of impeachment. Samantala, ayon naman sa pahayag ng OVP, natanggap na nito ang order ng Naniniwala kayo dito? Naniniwala kayo sinabi nyo? Na hindi raw House ang nag-file ng complaint. Sila lang ang nag-request pero hindi sila ang naghain. Di ba? Ano kayo si makagago? Ang lakas niyo makagago. Tama na nga sa'yo, Princess. So next topic tayo. Ito pa, isang patunay na hindi na maitago. Di ba? Naikwento ko kanina, na may hindi talaga pagkakasunduan ng Marcos at Tambaluslos. Pero ito, isa pang halimbawa na talagang hindi na nila maitago ang awayang Marcos at Tambaluslos. Sinagot ni Senador Amy Marcos ang mga tirada sa kanya ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Ito ay matapos magbigay ng komentaryo ang senadora sa San Juanico Bridge sa press briefing nito sa Senado noong June 5. Tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab, may 451 million lang ang linalagay dun sa tulay mismo. At yung inaakala namin pang repair ng ating tulay, 4.7 billion. Mga kalsada lang pala yun. Eh, mawawalan sila ng kurakot, Amy. Oy, Coach Oli, Amy-natics ka. Hindi, no? Hindi. Alam mo, nakakadiri yun. Nung tumakbong sa 2022, Marcos Duterte. Tapos noon, nagkaloko-loko tayo. Tapos, tatakbo pa sa Duterte, Marcos naman. Kalokohan yun, hindi ako Amy-natics. Pero ito, tama yung sinasabi niya dito. Saan napunta yun? Nakurakot yun. Laking pera. Pintura at kalsada lang pala ang ginagawa. Talaga naman na-neglect ng todo-todo ng bonggang-bongga yung tulay. Ngunit sa press briefing ng Kamara noong Miyerkules, Ikaw na naman, Princess! Lamang kayo ng balita, ha? Talaga naman, ha? Talagang sinusulit mo yung pak na makeup mo, ha? dinipensahan naman ng spokesperson nito si late 1st District Representative at House Speaker Martin Romualdez. Ani Abante, may mga budget naman na inilaan para sa San Juanico Bridge simula pa noong 2018 bago pa maitalaga na House Speaker si Romualdez. Siguro, si Senator Amy, Anong siguro? Hindi po pwedeng ano ka, vlogger? Bakit siguro? Dapat sigurado ka. Huwag ka nagsasalita dyan. Kung hindi ka sigurado, tagapagsalita ka, hindi ka sigurado. Anong siguro? since she is very much concerned, talangan din natin tanongin anong naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Ngayon, nako binanata ko nga naman, Amy. Dakdak ka ng dakdak, wala ka namang ambag. Di ba? Wala ka naman talagang naitulong, Amy. Tapos ngayon, dadakdak ka. O, di tatama. Sabi nga sa Banateros, pag tama, palakpakan. Pinalakpakan kita dito. O baka sabihin nyo, hindi ko pinapalakpakan si Princess. O, palakpakan natin yan, no? Malaki yung tenga. Totoo naman Anong naambag mo, Amy? Alaus. Wala kang niambag dito sa Pilipinas. Hindi, doon lang sa San Juanico Bridge. Ikaw naman, Coach Oli, masyado ka excited. Anong ambag mo? Ha? Tugon naman ni Senador Amy Marcos matapos ang ilang pag-usisa sa kondisyon ng naturang tulay, deadma o walang pakialam ang Department of Public Works and Highways at ang House Speaker. Sinabi pa ng senadora na siya pa mismo ang nagtanong kung saan nilaan ang 4.7 billion pesos na pondo mula sa General Appropriations Act para sa iba't ibang proyekto sa Maharlika Highway. Sentimiento pa nito na ang San Juanico Bridge ay binuo ng kanyang ama na simbolismo ng katatagan at pagtutulay ng kalinga ng pamahalaan papunta sa mga mamamayan. Ngunit ngayon anyang pinagdududahan ng tibay at serbisyo ng tulay ay si Senador Amy pa rin ang hinahanapan ng solusyon. Buwelta pa ng mamabata sa House spokesperson bakit siya bilang senador ang hinahanapan ng aksyon at hindi tanungin ng amo nito na doon nakatira na tumutukoy kay Romualdez. Dagdag pa ng Oo nga no, tambaluslos. Wala ka taring silbi, diyan ka nakatira tapos hindi mo naayos ang paligid nyo. Kamusta kaya ang probinsya? Sino dito ang taga-probinsya ni Tambaluslos? Maayos ba yung lugar ninyo? Yung mayaman ba o siya lang ang mayaman? Nagtatanong lang. O, diyan ka pala nakatira, ba't di mo naayos yan? Saan napupunta ang budget dyan? Kine-question ni Amy. O, pinapalakpak ako si Amy ha. Sige, questionin mo yan. Questionin mo talaga yung saan napupunta yung kurakot dyan. O, kita mo ha? Si Amy pinalakpakan ko. Si Princess pinalakpakan ko. Pero Amy, matanong kita.
Ano nga bang naging ambag mo? Putak ka ng putak. Presidential sister, sana siya na lang ang nagpresidente kung lahat sila ay sa senadora nakatingin. Ay, may ganun. May kasabihan. Actually, this is a Bible verse. The abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng puso, yan ang inilalabas ng bibig. Oh. Tanungin ko kayo, mga kalalakihan. Yung mga lalaki mahilig magbanggit ng mga chicks, mahilig sa chicks yun. Yung mga lalaki mahilig banggit ng kotse, motor, mahilig sa kotse, mahilig sa motor. Ganun din naman ang kababahihan. Yung mahilig magbanggit ng gwapo, mahilig sa gwapo yun. Tingnan nyo boyfriend nun, pangit. Kaya hanap ng hanap. Oh. Yung babaeng mahilig sa pasyal, ang panay ang banggit niyan, pasyal. Di ba? So, ganun lang yon. Ako, naniniwala ako dyan kung ano madalas banggitin, yun yung nasa puso. No? Mukhang may plano talaga to si ano. Ha? Sana hindi ka gumaya sa kapatid mong budol, pero palagay ko budol ka rin. Budol ka rin. Pero tingnan natin. Ha? Pero ayan ang dulo niyan. Gusto niya ito maging presidente, pambihira. Pilipinas kung mahal, hindi na tayo nagsawa. Hindi na tayo hindi na maaalis sa buhay natin ng Marcos. Hanggat hindi maalis sa buhay natin ng Marcos, hindi tayo aasenso. Ay, ang dami pa namang nabubudol nito. Yung iba nga, matatalino pa. Nabubudol. Pero, may alam ako. Pero hindi ko na lang sasabihin. Bakit sila nabubudol? Public knowledge naman yun. Alam naman lahat ng mga vloggers yun eh. Sige, tuloy. Wala pang tugon ang panig ng DPWH at House Speaker kaugnay nito. Asher Kadap. Pero tingnan mo ha. Yung tagapagsalita ni Tamba, binabanata na si Amy. Diyan pala makikita nyo, may problema na. BBM, Amy, Lisa, Amy, Tamba, Amy, Tamba, BBM. Sila magulo. Kasi lahat yan gustong pumalit kay BBM. Si BBM naman gusto ma-retain ang posisyon. Diba? As much as possible, ma-retain niya yung power. Kung hindi man siya makatakbo, meron patatakbuhin niyang bata niya. No? So lahat siya nagtatalo-talo. For what? Money, power, fame. Greedy. Ganyan po yung mga yan. Kaya hindi nila talaga basta-basta bibitawan ng kanilang posisyon. Dito, unti-unti. Tagaan nyo sa bato. Unti-unti. You will see the rift between the Marcoses and the Romualdez. Antay lang po tayo. As we get closer sa 2028, masasabi nyo, maalala nyo yung sinabi ko. Tama yung sinabi ni Coach Solly. Unti-unti na nangyayari. Diba? Pero hindi ko rin naman budol yan si Marcos kaya hindi namin sinuportahan eh. Diba? Ano sabi namin? May mga Trojan horse yan. Diba? Unti-unti na rin naglalabasan. Yung pagkabudol yan. Ngayon, sabog na yung pagkabudol yan. Hindi lang unti-unti. Sabog na. But tumama naman. Tumama. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman